umaga sa inyong lahat. So kahit umuulan dito o pangatong araw na dito sa aming lugar na nag-ulan, maganda pa rin ang umaga. So ngayon kahit umuulan dito, patuloy pa rin ako sa pagtrabaho ng aking bonsai kasi yung mahilig tayo sa bonsai. So mamimiss natin pag hindi natin mabisita itong mga alaga nating bonsai. So nandito ako sa aking bonsai materials na Aroma. Tapos tinanggalan ko siya ng mga yung unusual branches na tumutubo kasi may maraming tinik. Pag matanggalan na ito ng mga unusual branches, yung maiwan lang yung mga malaki ng sanga, wala ng tinik. So itong Aroma, pag lagi mong tinatanggal yung tinik, hindi na yan hindi na yan tutubo yung tinik. So kaya sinusunod ko kasi pangit itong tingnan pag may tinik siya. So dito sa aming lugar, till then itong Aroma is bawal na manguha ng Aroma dito. So itong mahilig tayo sa bonsai, kahit mag-ulan, pero sa tingin ko hindi ako magtagal dito sa labas. Papasok ako kasi mapasa tayo, delikado magka-uberya tayo. So wala na mag-alaga sa ating bonsai. Nahirap-hirapan ako dito kung saan ako dadaan kasi nakasikip-sikip. So itong naiwan na sanga na may mga tinik, tapon ko. Pagtapos susunugin ko ito kasi delikado pag mapakan ito ng mga sasakyan natin. So another variation na naman sa ating buhay. So itong ulan, yung iba sabi na tumigil ang ulan, pero yung may mga halaman sabi patuloy ang pag-ulan. So, tapon ko muna ito, tapos lipat na naman ako sa kabila. Hello? Uy, saan ba yung camera nakatutok? Nandito lang ako doon. Dito lang ako sa kabila. Dadala ko camera. Diara ko dire. Asa ko na yung camera. Gatubang naara ko dire. Diara ko, oh. So, itong materials na ito is almost matapos na siya. So, ang ginawa ko na lang dito is anong tawag yun, yung pino-pino ng pagtitrim. Kaya lang, hindi ko alam o hindi ko masiguro na this kinds of materials is magtagal ng, ang tawag sa English, last longer or magtagal ng mahabang panahon kasi sa klase niyang tanim. Depende ito sa mag-alaga o sa may-ari. If ever bilhin ito, depende na yon sa mag-take over nito na halaman. Kasi una is this is not a hardwood. Sa akin lang sinubukan ko lang mag-bonsai ng ganito kasi maganda mang tingnan. Para sa akin, pero I don't know sa mga kaibigan natin na mga mahilig din sa bonsai kung nagagandahan pa sila sa forma nito or sa itsura nitong materials na ito. So kailan dahan-dahan ako sa paggupit kasi pag masugatan yung dahon, pangit na tingnan. Kailangan walang sugat yung dahon. So ang ulan dito is palakas na palakas. So ito namang isa, siging giatake og mga mananap. Yung dahon niya nagkuan ba kanang gipuyan og kanang piste, mga lukot. So ito, matagal pa ito, abot pa ito ng ilang years bago ito maalisan ng mga wire. Kahit anong ginagawa ko, nagpaaso na ko diri, wala gihapon. So ang kailangan pala nito is sprayhan ito ng insecticide para magbulabog ito mga piste na dumadapo sa bonsai ko. So ito, mahilig tayo sa bonsai. Yun, kahit maulan, basta hindi lang masyadong malakas ng ulan, patuloy pa rin sa pagtrabaho natin bonsai.
So after this, papasok ako sa loob tapos i-share ko sa inyo yung sa mga RC ko taka yung nalaman ko regarding yung mga skill kasi may iba na hindi nila alam yung bumili sila ng RC kasi makita sa picture lagyan dito parang malaki tignan tapos is may nakalagay kung ilang skill yan. So yung skill sa RC is yung sukat sa laki compared to the based on the actual size of the car. Halimbawa pick up. So kung may 1/8 scale, 1/16 scale, ibabase din yun nila sa actual. So kung gusto mo malaman gaano kalaki, gagamit ka na lang dyan ng multiplication and division. So i-divide mo or i-multiply kung palakihin mo sa actual size is multiplication. Kung yung liit na niya, that is ginagamit daw nila isa yung division na i-divide na yan. So tama, wala nang baluktot na sanga o sanga dahon. So may ibtan pa rin mga sanga diri. Palakas na itong ulan. So itong mahilig sa bonsai, so ganito ang trabaho sa nilabay ni Sagbot. Ang trabaho bilang bonsaiista, magbunot ng damo. So sa akin na lang, ang ginagawa ko nito is for sharing na lang kasi ang purpose ko sanang nagbablog ako is yung para bang ma-promote itong bonsai making, kaya lang wala mang nangyari dito sa aming lugar. Ako pa rin ang hilig og bonsai, wala man kapitbahay na mo naghilig og bonsai. Ang hilig nila dito is mga cellphone, So pasok na ko sa loob, uli ito, punta ka sa tarak-tarak na naman. Unang gawin ko example, this is a buong na motorsiklo. Then I just make an estimated sukat or measurement kasi walang maghawak. So i-estimate ko na lang yung haba niya ng motorsiklo para makuha ko ito. So saan naman So estimate ko na lang na 76 inches yung haba niya hanggang dito sa end of the tail, sa likod ng side. So 76 inches. So halimbawa gawin ko ito na 1/10 scale. So 76, saan akong cellphone, ilabtan man. So 76 inches divided by 10. So 7.6 inches. So, kung gawin ko itong 1/10 scale itong buong motorsiklo, ang scale pala nitong motorsiklo for the actual size niya is 76 inches is matawag natin ito kasi malaki siya, tunay na motorsiklo. So, ang scale nito is 1:1. So, 1/1 scale. So, ginawa kong 1/10 scale total siya. Ang lumabas niya is bali 7.6 inches. So, kapag magawa ako ng maliit na motorsiklo nito, is it is 7.6 inches. So ganito kalaki kung i-1/10 scale. Tapos na to sa motorsiklo, this is 1:1. So pag gawin mo itong 1/10 scale, lalabas dito is 7.6 inches yung liit ng motorsiklo mo. So lahat ng parts dito, pag i-reduce mo ito to 1/10 scale, susukatin yung lahat ng mga parts, tapos i-divide din ng yung mga sukat niya. So mabuo itong maliit na motorsiklo nito. So ngayon, punta naman tayo sa loob with the RC. I-compare ko the 1/5 scale, 1/8 scale, at saka 1/10 scale. Ngayon, ang unahin natin itong DHK Maximo. So itong DHK Maximo is pinalitan ko na ng body shell. So itong body shell is from Austar Hobby. Then it is 1/10 scale. But itong DHK Maximo is 1/8 scale. So hindi ko alam kung yung pagkukuha nila ng sukat itong mga RC na to is nagbabase ba sila sa actual na laki ng sasakyan. So ang itsura ng itong RC na ito is ito na pagtanggalin ko ito. This is binili ko ito, ang nakalagay doon sa what we call is yung
kasi tawag anak gani kanang ilang description. Description is 1/10 scale daw itong na body shell. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na lang yung wheelbase para matukma ba dito. So ang actual na body shell niya dito, which is 1/8, is ito. So kung makikita niyo din compared to the other body shell which is 1/10, is halos puro pareho na sila. So this maximo is 1/8, then linagyan ko ng 1/10 scale with a hard body shell or Austar Hobby, then kasing laki. So sa akin lang yung both RCs o yung manufacturer is hindi sila nagbabase sa actual price. So lipat naman tayo sa ibang mga RC na nandito sa aking paligid. So dito naman tayo sa Toyota Hilux na body shell, which is this ang engine niya, including the tire, is from the Red Cat Kaiju. So this body shell is 1/10 scale. Itong body shell yan sa Toyota Hilux. Then ang nakalagay doon pagbili ko nito is 1/10 scale. Tapos itong original na frame or itong sa engine niya, so sa baba itong RC na ito is 1/8 scale. So ito ang original ng aking Kaiju na it is 1/8 scale. Yan. So yun ang original. So kung tignan niyo ito compared to the other body shell, kapareho lang ang laki. So this one, pag ito ang linagay ko, pwede ito ipatalbog-talbog katulad din sa Maximo ko. Kaya pinalitan ko ng body shell na hard. So hindi na pwede ipatalbog-talbog kasi matabingi or mabasag yung hard body shell. At ito, kahit itutupit mo pa ito, ganyan, at saka bunal, hindi basta masira. So may mga mura na mabibili ng ganito, may mga mamahalin, pero this one is original body shell of the Kaiju. Mahal ang binta nila nito. So ngayon, lipat naman tayo dito sa Kamukamo. So dito nalimutan ko yung mga, this is a 1/8 scale, then yung sukat pala niya, so estimate ko na lang it's around 22 inches yung sukat for the 1/8 scale na RC. Na dito naman tayo sa maliit. So this is a Remo Hobby original body shell niya, pati itong sa ilalim original lahat. Ang pinalit ko lang dito is ito na lang mga tie rod niya, tawag dito, then propeller shaft. So itong Remo Hobby, may kasing tulad siya with the other RC. Hindi ko lang, sikat na brand na yung pisa nila makasya dito. So siguro what we call is imitation or something like that. So ito siya is 1/10 scale. So ang sukat nito, so nasa around 18 to 17 inches. So maliit siya. So ito 1/10 scale, galing ako sa 1/8 scale. So ito ang Remo Hobby. So ito na RC, ito ang pinaka durable nga RC ko, at saka ito ang pinakamura. Pwede ito italbog-talbog, hindi basta masira. At wala pa akong napalitang pisa na nasira. Kapalit lang ako ng pisa for modification lang, pero hindi totally nasira yon. So punta naman tayo dito sa malaki, which is yun ang duda ko nga, ito ang pinagbasyan. This one is hindi na mapatong. So this is 1/5 scale. Kung i-compare mo with the Remo Hobby 1/10 scale, so supposed to be yung laki nila is 8 times to na sana ito, or itong Remo Hobby kapareho din ng laki ng X-Max. Pero kung tignan niyo, 1/4 na lang ang kulang, pwede na siya maging pareha sa X-Max malaki. This X-Max, marami until now bida pa rin ito na RC because for his takilid na lang patong na. Okay, so this X-Max is ang laki niya is estimated ko lang mga around 32.5 to 33 inches ang laki. So sobrang laki compared to the Remo Hobby here na it's around only 17 or dili 19 to 18 inches ang laki.
Pero kung i-compare mo sila, is kamukha lang. So siguro, yung manufacturer nito is magkaibigan siguro kasi it's almost the same yung itsura nila. So this is the expensive one and this is the cheapest one. But it's a very durable para sa akin because dito nakabili na ako ng servo. Nasira yung servo kasi plastic yung nasa loob yung original. So pilitan ko ng maliit na servo which is intended for 1/8 scale, tapos linagay ko dito sa 1/5. So gumagana naman. So ito, Remo Hobby, ito ang pinaka-accurate na tumatakbo. So I just hope na yung pag-explain ko nito yung about the scale of this RC is yung manufacturer is nagtutukma or ginagamit na nila yung actual size tapos na yung dinivide nila para maging ganito. Kasi may sa napapansin ko lang, may 1/10 scale na parang 1/8. May 1/8 scale namang parang 1/10. So yun lang ang masishare ko po this morning regarding my matawag nating description to my RC, kung ano talaga regarding the scale at saka yung laki. So yung makita mo ito sa video, itong X-Max is parang maliit, pero sa actual kung makikita nyo sobrang laki. So kaya napilitan akong bumili nito kasi first time ko pa nakakita ng malaking RC. So yun lang, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Bye bye.